Hello, magandang gabi po mga kababayan. Nandito naman po tayo sa isang talakaya na para sa katotohanan. At ito po ay patungkol sa mga pangyayari sa ating bayan. Okay? At ito po ay napakalaking balita ito para sa ating mga mamayan. Bakit pa? Para saan pa? Ito po ay patungkol po sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, siyempre, understood. Yung mga DDS, lungkot. Understood lang yan. Pero huwag kayong malungkot. Tabla naman, patas naman ang labanan eh. Kaya huwag kayong sasabi, tatalo kayo kasi maglulungkot kayo, parang inaamin nyo na rin na guilty si Sara Duterte. Ganun lang yan, di ba? So, pag-usapan natin po ito. Kasi kanina po ay pinirma ng 215 na congressmen ang impeachment na reklamo o tawagin natin articles of impeachment. Pinirmahan po ng 215 na congressman. At kasama po dyan sa pumirma yung congressman namin sa South Cotabato na si Congressman Peter Miguel. O bakit mo naman pinirmahan Peter Miguel? Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin nito? Konsensya, Sara, o pera? Sige, makinig ka na. Ngayon, isahan ko siyempre, presumption, okay, presumption, para po ito sa bayan. Ganun ang presumption ko. Pero siyempre may kwento rin ang kabilang partido, mga DDS. Ang kwento daw nila ay binigyan ng isa-isa na mas malaki pa sa akap na pundo ang binigay. O katumbas ng akap ang binigay po sa bawat isa. Well, ito ay pwedeng mangyari na totoo. Pero kahit pwede pa man mangyari totoo, ang hirap naman patunayan. Siyempre, walang aamin, di ba? So sabihin na lang natin na talagang napirmahan na ang impeachment. So what comes next is whether or not tatanggapin ba ng Senado o hindi, di ba? Sabihin nila, obligado Senado tumanggap. Ang sagot ko naman dyan, depende po. Hindi po obligado ang Senado kasi bakit? Ang Senado po ay pwede tumanggi. Bakit pwede sila tumanggi? Kapag napakikitaan na kung maraming kulang, ibig sabihin, insufficient in form. Para po tanggapin ng Senado, dapat sufficient in form and substance. So bago tayo magpatuloy, nais ko muna batiin yung mga naunang pumasok. Okay? Ang pinakauna, si Relay Asistio. Magandang gabi po. Si Jojo Jestro, good evening po. Doc Engineer Toto Housing. Presperis, Mayap Abengi. Si Rodolfo San Jose, good evening Dr. Toto Housing. Si Ana Binaday, good evening po Dr. Toto Housing. Ricardo O, good evening Dr. Toto Bunyug Housing, mabuhay ka. Crispin Rivera, Mayap Abengi. Crispin, Toto Bunyug Housing, for Senator, mabuhay po kayo. Remio Magtubo, Maya Pabingi, Kabunyog Toto, Fanatics from Pampanga. Yes, salamat po. Ligayag Kahiton, Toto. Leonardo Aruta, Junto daw po ata abutin ang impeachment sa Senado. Mamaya po ipaliwanag ko sa inyo kung ano pong ibig sabihin yan. Okay? Sino pa? Si Roberto Labia, Dr. Toto, pinag-aralan ko kung ibubuto ka namin sa pamilya ko, sana hindi ka bias at panig ka ng katotohanan. Panig po sa katotohanan. Yan lang po may sigurado ko sa inyo. At wala na pa kayo makita pag ibang tao na kagaya ko. I will be one in a million. I will be, tawag na, sui generis. Ibig sabihin na sui generis, walang katulad. Diba? Gano'n lang yan. Ligaya gahiton. Yes, tama ka, attorney. Prosperous, babagsak na lang bigla ang Pilipinas. Ubos na ang pundo. Bankrupt yung PhilHealth. Okay. Ricky Ojun Salvador. Ricky! Kamusta? Kumusta kayo dyan, mga hepabingi sa inyo mga taga-Sibira? Okay, tumawag daw kanina sila ni, ano yan? Kahukom. Pinapalayas daw sila dyan sa Sibira. Padalo tayo sa kaso, bakit papalayasin? Pakisabi nila sa mga kasama natin dyan, kahit ano pang patutsada ng mga globisatik at saka Westchester Robbery Corporation, Westchester Robbery Corporation, ay huwag sila maniwala dyan. At pakikuha lang, pakisabi kay Annabel, sa lahat dyan, kay Joey, kahit yung kagrupo nila ni Pastora, ay susulatan natin ang Westchester na hindi nila maagaw ang utos ng batas. Kaya utos ng Human Settlement Adjudication Commission in bank
na panalo kayo. Hindi kayo pwede mapapalayas dyan. Okay? Era Renz Fitz, John Patrick Timesa, good evening, kumusta po? Si Attorney Insurrecto po kaya excuse na sa TRICOM hearing? Hindi ko lang alam. Walang problema yan kahit hindi excuse. Arame, hello Attorney, Sir, watching from Europe, mabuhay ka Sir Doc. Si Ricky Eugene Salvador, tuloy po ang pagkasenador mo. Titingnan natin, there is no losing of hope because ang pag-asa ay laging nandyan habang may buhay, may pag-asa. Kaya ayon nga sa kanta. Tapos Leonardo Arota, Hares, Rusty Latore, Attorney Kausing, Kampanya Olongapo City. Wow! Gusto kong bumalik sa Olongapo. Alfredo Asuncion, good evening po, Kabunyog, here from Pateros, Metro Manila. Oy, talking of Pateros, Romulo Ison, magandang gabi dyan sa iyo. Christopher Talabocon, good evening, Engineer Dr. Kausing, watching from Cabiao, Nueva Ecija. Oy, Cabiao, I love Cabiao. It is my second home. Nandyan po ako lagi nung panahon, nandyan Mayor pa si Biding Garcia. Okay? Si Lorna Picauco. Ay, Joel Egco. Kumusta dyan sa tsaka mga pamilya Santiago dyan sa Barangay San Carlos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lorna Picauco, magandang buhay po. Dr. Kasi more power para sa bayan. Si Jonar Plaga, mayong gabi. Brad, kapamati lang ko O sige damo bing salamat. Ami Givana, hello, Dr. Engineer Kausing. Watching ang dali na ginawa ng House of Representatives. Michelle Gabinete, magandang gabi. Fernando Hipolito, watching from Texas, USA. Leonardo Aruta, minadali nilang impeach kay Sara para magtakpan ang Bicam. Ricky Eugene Salvador, yan po ang problema, Attorney. Andog, good evening, Attorney Toto. Rolando, good evening po. Rolando Diaz, dapat ituloy-tuloy ang talakayan, di mahalaga babanggitin kung sino ang nakikinig. Nakakasawa pakinggan. Okay. Ito si Junior. Good evening, Dr. Toto Kausing. Jan Patrick Dimesa, attorney, galit na galit. Kasi itong si Marcoleta, halatang balak i-contempt sa trupa niyang si Congressman, si Attorney Insurrecto. Wala yan, hindi siya mananaig dyan. Ricky Eugene Salvador, sana attorney, lagi mo expose Westchester para marinig ng itsak ang problema ginagawa ng, yes, expose naman natin ulit yung Westchester tsaka Globe Isatic. Ang Westchester po ay dami lang. Kunwari lang Westchester, pero ang may-ari pa rin dyan si Delphine Lee. Yan ang katotohanan. Ami Gibana, kasi ang bilis ng decision ng House habang nag-hearing laban sa mga vloggers. Okay nga, no? Dato SK is gulambing may mafia magabi sa mga pakat-akad dan sa barm, sa mga pagariakan dyan sa Lanao, mga kaklase. So mga kaklase akan sa MSU, mafia magabi sa inyo langon. So House of Crooks, Lito Siron, sa tingin mo ba ma-impeach si pati sa Senado? Mayong gabi, Mil Melendez Bulabos from Ubay, Bohol. Maadyong gabi, dadyon kamu sa Ubay. Lito Siron, maayong gabi, Kausing Bunyo from Jensen. Wow, si Loreto Atcharon, Attorney Atcharon, kasabayan ko to sa korte sa Jensen. Aba, pumirma sa impeachment laban kay Sara. So Marroja Rabon, good news. Yan, impeachment ni Sara Piatos. Emerita Jonila Rioja, mabuhay ka dyan. Ito causing greetings from Pandan, Antique. So mayad gagabi sa kay Emerita sa tanan nga taga Antique. Mayad gagabi ka ninyong tanan. Alex Payas Estores, good evening po. Watching from Batangas City. Prime Sabanya, Simbahon, mayang gabi. Benvenido Vileta, Go Doctor. So John Patrick Timis, attorney, paano kaya yung impeachment ni Sara? Magsasarang Senado. Ayun nga, pag-usapan natin. Need Anima, number 1 Senator kita, House of Crooks. Sa tingin ko, matagal na yan, nakaplano yung impeachment na yan. Dwight Martires, magandang gabi po. Marodian Rabun, Philemon Ongano, Roniel P. Shout out, shout out yan kay Roniel P. dyan sa Palawan, sa Coron, Palawan, sa Busuanga, Roberto Lluvia. Attorney Toto, saludo ako sa mga taong matalino at mapalad kayo, binigyan ng Panginoon ng angking talent. Salamat po, Panginoon ko. Ngunit, mapanganib ang talino pag ginamit. Talagang pag matalino ang magnakaw, wala, mahirapan tayo. Abner Rizaga, dapat walang boto sa re-electionist. Walang silbi sa mamayan sa China nagsisilbi. So, okay, ito pag-usapan natin. At marami rin ang ating mga audience. Ito po, kanina po, ulitin ko lang, maaga pa na aprobahan na ng House of Representatives
ang tinatawag na impeachment complaint. Okay. Yung impeachment complaint, sinasabi sa ating konstitusyon ay dapat verified. Ibig sabihin ng verified ay hindi lang perma. Kailangan mirong kalakip na tinatag verification. Ang verification, yan po apirmahan nila, sumpaan nila na lahat ng binanggit nila sa articles of impeachment ay pawang katotohanan at ang mga dokumentong binabanggit ay kanilang maiproduce ang certified true copy o di kaya yung original copy. Ngayon, may pagkakataon yan na maaring mga Xerox copy. So, malamang baka maging heresy yan, hindi matatanggap, pero depende naman sa sitwasyon yan. Okay? So, ganun po ang titingnan natin dito. So, ngayon, ladies and gentlemen, alas 5, mga 5:30 in the afternoon, natanggap na po ng Senado ang impeachment. Pag-usapan muna natin kung paano inaprubahan. Ganito po yung ginawa. Di ba natandaan ninyo, December 2, nag-file yung unang complaint. Ang pumirma noon si Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List. Pagkatapos, December 4, so 2 days later, nagsampa naman ng kaso, hiwalay na impeachment complaint, yung grupo naman ng Makabayan Black. Ang pumirma dyan, Makabayan Black, na sina Franz Castro, si Representative Arlene Brusas, at saka Representative Raul Manuel. Tapos, December 19, nagsampa ng pangatlong impeachment complaint. Sa pagkatataong ito, ang pumirma dyan ay si Gabriel Bordado ng 3rd District ng Camarines Norte, Camarines Sur na congressman. Sakop niyan ang Naga City. So, may isa pang party list na sumama sa kanya pumirma. So, yan po ang nangyari. So, ngayon, magbilang ka noong December 19, hanggang ngayon, kanina lang sinampa ang pang-apat na reklamo. So, sinampa ang pang-apat na reklamo. So, ngayon, nung sinampa ang pang-apat na reklamo, ang pumirma po ay 215 na po. Anong ibig sabihin nito? Nakita ko po, yung lahat na pumirma sa unang impeachment na si Percival Sendanya at yung pumirma sa pangalawang impeachment na si Arlene Brusas, si Franz Castro at si Raul Manuel at yung pumirma sa pangatlong impeachment na si Gabriel Bordado at saka yung isang kasama niya party list ay pumirma rin sa pang-apat na impeachment. So ang ibig sabihin, nagkaroon ngayon ng pag-conflict. Alin ba dito sa apat na reklamo ang gagamitin? So sa aking pakiwari, kasi narinig ko kanina sa kanilang action sa plenaryo, ay binasura nila yung tatlong impeachment. Nilagay nila sa archive. Ang tawag yung archive. Pagkatapos, yung isa, yung pang-apat, total pirmado naman ang lahat. Ang kailangan lamang pumirma ay 1/3. Ilan ba ang 1/3 ng House of Representatives? Ang 1/3 po ng House of Representatives ay depende sa ilan ba ang distrito at saka ilan ba ang party list. So pag samasamahin mo ang party list at saka distrito, 316 na congressional seats. Okay. Sa 316 po, ang iba niya napatay. Namatay na po si Edward Hagedorn ng Palawan. Namatay din ang 2nd District ng Palawan. So, dalawang Palawan na distrito, ubos, wipe out. So, mabibilang pa ba sila? Of course, dapat bilangin. Pero ang umupo dyan, mayroong umupo dyan na acting. Biro mo si Romualdez ang acting congressman sa 1st District at 2nd District ng Palawan. May umalis, tinanggal po si Ernie Teves. So, wala siya. So, si ano rin ang umupo dyan, si Romualdez. Tapos may iba pang namatayan ng mga congressman. Ang pumalit dyan, si Romualdez, yung klaseng congressman to. Lahat na lang ng pwesto sa congressman. Siyang kumukubra ng allowance para sa mga distrito na yon. No? Pati mga pork barrel sa distrito na yun, kuha niya. Kaya matambok ang mayang bulsa ni Romualdez. Kaya kita mo, ang laki-laki ng katawan, parang si bundak talaga. Pwede mo tamba talaga, tambaluslos. So anyway, ang nangyari, ganito. So kung 316, i-divided by 3 mo, that is 105 and
105 and 1/3. Kasi ang tao ay hindi mo pwede ma-1/3, ma-1/4, buo. So kung 105 plus 1, dapat 106. So ibig sabihin, kahit 106 pa ang pagbasihan, lampas pa rin kasi 215 lamang ang kailangan na pirma. Okay? Pero ang mali naman sa point out ko nila na mga congressmen, 103 lang daw ang kailangan. Kung 103, ibig sabihin, 306 lang ang congressmen, 309. So sa 309, hindi nila kinonsidera na filled up, na kasama sa bilang yung mga nabakante dahil sa namatay at dahil sa natanggal at dahil sa nag-resign, kagaya ni Ralph Recto, nag-resign siya dahil in-appoint siya, tinanggap niyang appointment na bilang Secretary of Finance. So, mali pag rin sabihin nila kung tanggalin la, hindi nila konsidera. But nevertheless, whether it is wrong or not, that doesn't matter anymore. What is important is they have surpassed even as to the test of whether it was 1/3 in terms of the highest number of the congressional seats. So, 215 is 215. Tapos, napansin ko, number 1 sa pumirma ay si Sandro Araneta Marcos. Yan ang number 1. So, number 2, number 3 dyan si Kwan. Siguro mas maganda, pasadahan natin. Ipakita ko sa inyo. Ito po yung mga pumirma. Nakasulat kamay po. Pilitin natin na kaya nating basahin. Ito, pakita ko sa inyo. Ang sama ng sulat kamay. Yan ba di mga Kwan? Ay, parang ganito eh. Kaya sa kay Billy. Pwede ba, show me your handwriting and I will tell you whether you are corrupt or not. Yan. Pag ang sulat kamay po ay hindi mabasa masyado, ibig sabihin nagmamadali. Kapag ikaw laging nagmamadali, ikaw po ay mahilig magdakaw ng oras. Okay. Ito, itong listahan, nakita ninyo? Nakita ninyo, unang pumirma, Ferdinand A. Marcos, 1st, Ilocos Norte. Aurelio Dong Gonzales, 3rd District, Pampanga. Itong kawatan na to, na kontraktor na to, na congressman, nagpumirma din. Parang sinusuway nila yung sabi ng Panginoon sa Biblia. Pasensya na kayo mga kapatid ko Muslim. Sabi kasi sa Biblia, nagsalita si Jesus Christ, kung sino ang naniniwala na siya hindi guilty or innocente, siyang unang pumukol ng bato kay Magdalena. Okay. Kasi inakusan na sa Magdalena na nagluib. Kung sa Cebuano pa, nagluib sa iyang bana. Kung nagtaksil sa kanyang asawa. So, ibig sabihin, inosente si Ferdinand E. Marcos Jr. na hindi siya magnanakaw. Kasi siyang una nagbato, siyang una pumirma. Di ba? Inosente ba talaga? Si Sandro Marcos? Sunod, si Aurelio Dong Gonzales, inosente ba? Tingnan nyo yung riprap niya na project niya sa Pampanga River. Nang no October nagkabagyo. Naku, kinain ng baha yung kanyang riprap. Bakit naman, Congressman Aurelio Dong Gonzales? Huwag mo na sabihin sa akin na hindi ikaw may-ari niyan. Eddie Gonzales Construction, hindi ikaw yun. Sinasabi mo, nag-divest ka. Ano ibig sabihin nag-divest? Binenta mo sa iba ba? Totoo ba? Ipakita mong bentahan. Ipakita mo yung binayad mo na buwis sa Bureau of Internal Revenue kung talagang binenta mo. Ang sunod, pangatlong pumirma, si Manuel Jose M. Dalipi. Itong corrupt din na congressman sa 2nd District ng Zamboanga City. Si Manix to pangalan niya. Ang sunod, si Jospin Jesus Romualdo ng Camiguin. Ang sunod, si Daid Katam Suarez. Ito, 2nd District, Quezon. Dib siguro to. Mali pang sama ng pagkasulat to. Kawatan talaga to kasi sulat niya hindi mabasa Ito si J.J. Gonzales Tapos si Jefferson Kunghon, hindi rin mabasa. So, pangit yung pagkasulat. Ibig sabihin kawatan din ito. Pero ito si Ana Villarasa Juarez, ang ganda ng sulat. So, hindi aluna, party list. So, hindi ito siya magnanako kasi maganda sulat Si Francisco Paulo P. Ortiga, sama ang pangalan, mabilisan. Ibig sabihin, magnanakaw to, nagmamadali nagtatago.
Isa pa ito, si Ramon Romulo L. Gutierrez, si Rods Rodriguez. Aba, yung sulat medyo patago ang pagkasulat. Medyo disimulado, ibig sabihin, nagtatago. Ibig sabihin, kawatan din ito. Kasama ito ni Bonifacio, ni Colonel Busita, Colonel Busita. Tapos si Yasser Balindong, 2nd District, Lanao del Sur. Pagari, Yasser. Anto na sa pirma kasi eh. Sa pirma ka, di mailay. Hindi mabasa. Ibig sabihin, kawatan ka rin siguro. So, Lex Anthony Colada, Abis Uwa. Ito, hindi kawatan to kasi maganda basahin ang sulat niya eh. Si Joseph Stephen Paduano, abang likod, medyo, kung sumulat siya, medyo hindi mo babasa kagad. Ibig sabihin, patago. Ibig sabihin, may corruption din ito si Caraps Paduano. Si Jude Asidre, isa rin, ganito rin, may patago din. Dingog Partilis. Si Dan Fernandez, mahirap basahin, Dan Fernandez. So, kawatan ka rin, no? So, Zia Alonto Adyong. Ay, hindi na mabasa. Siguro, kawatan din si Zia Alonto Adyong. Yeder Romualdez, wow, maganda pagkasulat. Malandi ang dating. So, ibig sabihin, malandi ka. Hindi ko sinasabi, magkawatan ka. Amparo Maria, sino isa? Maria Zamora. Tagig. Ito yung matabang babae na tagig. Bakit mataba? Kasi panay kain na masasarap. Bakit kumakain na maraming masasarap? Kasi maraming pera. Bakit maraming pera? Ay, di binubulsa. Janelle L. Garin. Guam ba to? Garin. Garin. 1st District, Iloilo. Ay, Janet. Isa rito na hindi maasahan, mga tikalon nito. Kita mo hindi mabasa. Kurakot to siya kasi hindi mabasa ang sulat niya. Si Marvin Rillo, 4th District, Quezon City. Medyo maganda sulat. Siguro inosente ito. Ay, hindi ito nagnanakaw ng pera. Maganda sulat niya eh. Tapos si Raul Boboy Tupas. Nako! Si Raul Boboy Kausing Tupas. Nako! 5th District, Iloilo. Boboy? Dabo, kasalamat ni, no? Pila ginhatag sa imo. Nakapirma ka dire, how? Okay lang. Wala lang. Ang tanong, magkano? Tapos, si Rod, sa twin number 21, Ernesto, Manila First, si Ernesto Dionisio. Hindi mabasa, kawatan din ito si Junix Dionisio. Tapos sino pag isa? STA, Southern Tagalog. Hindi mabasa, kawatan to, hindi ko mabasa eh. Tapos Fidel Nograles, 4th District daw, Rizal. Ay, tapos medyo maganda lang siguro, nagnanakaw din siguro konti-konti lang. Rolando Valeriano, medyo incognito ang pagkasulat eh. Ibig sabihin, nagtatago. Ibig sabihin, maraming kinita tong pera. Yung isa naman, sino ito? Si Manuel Ferrer. Manuel Porter. Hindi ko mabasa. Manuel Porter Jr. Taga Sorsogon. Ay, ito rin, patago rin ito. Magnanakaw din ito. Si Eming Pascual, Emerson D. Pascual. Ay, medyo pangit sulat mo, Eming Pascual. Siguro magnanakaw din ito. So, sino to? Wesley Presley de Jesus. Anong pangalan nito? Anong lugar siya? Hindi ko mabasa. Mamaya, balikan ko. Tapos si Ace Barbers. Ito pa. Si Mr. Si Mr. Vlogger. Inakusa mga vlogger. Galit sa mga fake news. Dahil na fake news daw siya. Binalita sa fake news, binlag na siya, pati kapatid niya, ay nahuli sa droga. Hindi naman totoo. Naintindihan ko lang sakit ng loob mo. Pero hindi yon ang sagot. Ang solusyon na tinatawag mo, papahiring mo. Ang unang tanong ko, bakit mo hindi pinatawag sa hearing yung mga vlogger na nag-report na ikaw ay nahulihan ng droga? Sige nga, bakit? Pakisagot. Ito to si Sirio Daguok. Gadaguok ang kwan eh. Sa APEC party list. Gadaguog. Daguok. Tapos, medyo konti lang kumuha to, medyo mabasa pa eh. Itong isa to, sino to? Loreto Amante, 3rd District, Laguna. Ay, medyo magnanakaw din ito, sa sulat lang. Romel T. Angara, Aurora. Ito rin, patago rin ito. Wilter Y. Palma, 1st District, Zamboanga, Sibugay. Medyo hindi magnanakaw to kasi maganda pag sumulat eh. Solomon, sino pa isa to? Hindi ko mabasa. Magnanakaw ito, hindi ko mabasa eh. Migs Villapuerte,
5th District, Camarines Sur. Ang pagkasulat niya may patago eh. Sabi siya maraming tinago ito. Si Sancho Fernando Uaminal. Aba, yung anak ni Gobernador Uaminal. Misamis Occidental, 2nd District. Marami ng pera ito. Kasi kita mo sa sulat kamay lang eh. So si Faustina Michelle D. Faustina Michael D. 5th District Isabela. Medyo marami din ninakaw to kasi hindi mabasa yung kanyang sulat. So Michael M. Morden. So API party list. So ito rin hindi mabasa si Allen Jose Mangrong Kalinga. Medyo kawatan din ito. Alfredo Baranyon. Toto Alfredo Baranyon sa Negros. 2nd District daw damo ka na tinago. Ngayon, ang isa pa si Peter Miguel sa Cotabato, 2nd District, congressman namin. Doc Peter, ano ba yan? Saan ba loyalty mo? Kay Sara? Sa distrito? O kay Romualdez? Tapos, 41, Carlito is, Marquez, 1st District, Aklan. Hindi mabasa eh. Si kawatan din ito. So, Dante, si Carua, La 2nd District, La Union, hindi ko mabasa. Gerardo Espina Jr., LD Biliran, medyo maganda pagkabasa, pagkasulat, medyo hindi ito nagnanakaw. Pat ganun din si Lorena Defensor, 3rd District, Iloilo, medyo maganda pagkasulat, medyo hindi magnanakaw to. Si Gerardo Villamayor Jr., 1st District, Negros Occidental, medyo magnanakaw to kasi medyo mahirap ang basahin ang pagkasulat. Nicanor Briones ba to? Aga, party list. Hindi ko alam, Berong ba to? Berong, hindi ko maintindihan. So, magnanakaw to. So, Maria Park, Lourdes, Matibag. San Pedro, Laguna. Sino ba ito? Ito ba si Kwan? Matibag, asawa ni Attorney Matibag. Sino ba ito? Ito ba si Kwan? Hindi ito si Sol Lagunes, no? Ba yun? Si Irene Guy Salyug. Kalinga, party list. Kalinga, party list. Ray Florence Reyes, anak Kalusugan, party list. Emmanuel Billones, 1st District, Capiz. Mga hindi mabasa pangalan sulat nyo, kamay. Kung puro kayo magnanakaw, no? Si Riaco Gayo Jr., Batanes. Danilo, Domingo. Danilo Domingo, saan ito? Hindi ko mabasa eh. Mamaya, balikan ko. Teptali Gonzales. Ay, naku, akala ko batang Duterte ito. Bakit pumirma ito? Ang alam ko nito, batang Duterte ito eh. Nako, nakapirma. Patay tayo niyan. Bahala kayo sa mga tao niyo sa Mandaluyong. Fernando T. Cabredo, 1st 3rd District, Albay. Muhammad Ragas Sr. Ano ba ito? Hindi ko mabasa. Si Teodorica Haresco. Ay, ito, taga-Aklan ito. Kawatan din ito, hindi mabasa ang sulat eh. Jesse M. Abalos, 4-piece party list. Anak ito ni Benhar. Pero mabasa, medyo hindi ito kurap kasi mabasa pagkasulat eh. Tapos, Rodolfo M. Ordanes, senior citizens. Medyo hindi mabasa pero medyo pangit pagkasulat. So, medyo kawatan lang siguro ito. Salvador A. Plito, Lakas CMD. Ito, medyo maganda. Magaling siguro magnakaw. Kasi dati ito DPWH eh. Kabisado niyo mga kontrata. Ambrosio apelido? Hindi ko mabasa. Ambrosio de Castro, parang Castro eh. Hindi bale. Ayan na lang natin. Milagros Aquino Magsaysay, United Senior Citizens. Pangit pagkasulat. Alam mo na ibig sabihin, pag pangit pagkasulat. Gabriel H. Bordado. Medyo pangit, medyo hindi pangit. Ano ibig sabihin ito? Nagnanakaw, konti lang. Si Gabi Bordado, kaklase ito ni Atty. Pilayo, na aking partner. Maria Victoria Sipco Pilar, District 6, Quezon City. Tapos, ano pa ito? Si Mary Mitzi Kahayon, asa Caloocan. Harris M. Wanchon. Si Paul Daza. Iba nga magnanakaw ito, kinakasuhan. Sino pa ito? Isidro Lumayag sa amin din, sa South Cotabato. Si Lujo Rodriguez, Lone District, Katdig. Ano ba yung Katdig?
Catanduanes, o hindi ko maintindihan. O, Carmelo Villasatin sa First District, Pampanga. Aming maganda sulat kamay ni Carmelo Villasatin. Siguro magaling magnakaw ito. Sorry lang. Joseph Stan, Isabela, Christine Singson, isa rin ito. Ano kaya to ni Chavit Singson? So, Ed Christopher, SG. Ano ba to SG? Second District, Isabela. Joel Chowa. Aba, si Joel Chowa. Ano to sa third district? Ito yung tinatawag ni Isko Moreno na Chihuahua. Maan Teodoro, First District, Manila, Marikina. Nako. Tapos, akala ko magkalaban kayo ni Stella Luz Kimbo. Kimbo, to pumirma. Ikaw, pumirma. Nako. Tapos si Lasma, M. Lasa Barrio. Ano pa to? Second District, Negros Oriental. Hindi ko maintindihan, hindi ko mabasa eh. Zaldi is Villa, si Kihor. Aba, talagang ang mukha ng sulat niya parang siyang mangkukulam di ba? O taga si Kihor kasi mangkukulam. So, Yebel Maria de Zamora, San Juan. Mukhang maganda magnakaw to kasi maganda sulat eh. Sorry lang Faustino TD, 66 Isabela. Tapos Juliet Mami Ferrer. Tapos, sino pa? Taga saan ito? Number 80. Tapos si Tiwan, Luis Raymond P. Villapuerte, El Rey, Second District, Camarisol. Mga pangit sulat niyo, sabig sa magnanakaw kayo. Sir Roberto Bipono, First District, Antipolo, ganun din. Pangit din ang sulat. Doris B. Maniquez, Second District, Zambales, ganun din. Pangit din ang pagkasulat. Sino sa Marin Dilama, hindi ko mabasa. OFW Party List. So, Gerald, No, hindi ko mabasa. Ano itong pangalan na ito? First District, Bataan. Hindi ko mabasa. Crispin Diego Remulla. Aba, yung anak ni, anak ni Buying, ni Bunjing. Tawag ni Bantag, Bunjing. 7th District, Cavite. Si Roy Loyola, 5th District, Cavite. Aba, medyo maganda sulat ni Roy Loyola. Siguro magaling malandi kung magnakaw siguro to. Antonino Calixto. Ay, ito po, ay maraming nanakaw daw ito sa Pasay. Okay, magandang sulat. Romeo si Mumo, Mams, Surigao del Sur. Ano ba ito? Surigao del Sur, First District. Hindi ko malaman ang pagkabasa nito. Si Celso de Regencia, Iligan City. Naku, pangit pagkasulat. Siguro magnanakaw din ito. Lorna si Silverio, Third District, Bulacan. Ito, medyo maganda sulat. Siguro hindi magnanakaw. Ching Bernos, Abra. Medyo maganda maayos na sumulat. Hindi magnanakaw. Mababasa eh. So, Benavides pa to? Hindi ko mabasa. Magnanakaw dito. Ano to? 6th District, Manila. Hindi ko. Abante! Benito, Abante pala ito. Talagang magnanakaw ka. Tingnan, pangit na sulat mo. Number 93. Nako. Eleanor Bolot, Bugtong. Bigtang. Lone District, Apayao. Sa Baby Elgin Apordo. Second District, ano ba ito? Hindi ko mabasa. Magnanakaw nito. Hindi mababasa eh. So, Josefina Vitaliado, First District, Camarines Norte. Talyado, oo. Asawa ito na Gobernador Talyado. Pero medyo pangit pagkasulat. Ibig sabihin, magnanakaw ito. So, Agustina, Marilaki. Second District, Bulacan. Sino to? Apelido niya. Agustina... Orlan Mauricio, tulungan mo ako. Ano pangalan nito? Agustina Dominic Pancho? Pancho ata. Yun. Hindi mabasa. Kawatan ito. Jose Tae? Ano pagbasa? Jose Tae? Ano to? Di ko malaman kung anong distrito nito. Si Francisco Jose F. Matugas, First District, Surigao. Aba, medyo lamang-lamang lang nakaganda ang sulat kamay kumpara kay Ace Barbers. Siguro mas maraming ninakaw ito kaysa kay Ace Barbers. Sunod, hindi mabasa naman ito. Number 100. Number 101, si Jane Castro. Ito magandang pagkasulat, no? Si Second District ng Capiz. Si Alan Icleo, ito sa Dinagat Island. Tapos si Antonio Ferrer sa 6th District, Cavite. Tapos si Maria Angela S. Garcia, 3rd District, Bataan. Tapos
Si Lorito B. Atzaron. Bakit congressman namin sa General Santos City, si Lorito B. Atzaron, pumirma. Ay, si Steve Solon. Sa Soring, congressman din namin to sa Sarangani. Si Steve Solon. Si Kit Tan, 4th District, Quezon Province. So, Rinante Aragones. Rinante Arrogancia, 3rd District, Quezon Province. Ricardo Cruz, 1st District, Taguig. Tapos Ralph Tolpo. Aba, si Ralph Tolpo, si Taba. 2nd District, Quezon City. Dean Asistio, paano to? Kaibigan, akala ko kaibigan ng tatay mo, si Sara. Ni Rapi. So, hindi pala. So, magkakaaway na ngayon si Rapi tsaka si Sara. Siyempre, tatakbo si Rapi na presidente. So, gusto niya matatalo si Sara. Yan pala. Sa Dean Asistio, 3rd Caloocan. So, sino to? Demzar Sau. Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. O sige, Tawi-Tawi. Mukhang magnanakaw eh. Hindi ba pangit pagkasulat eh. Ronald Singson. Aba, magandang sulat. Siguro hindi magnanakaw to. 1st District, Ilocos Sur. At si Anthony Hurabata. 1st District, 2nd District. Second ba to? 1st District, Camsor. Si Julian Barunda. Lone District, Iloilo City. Medyo pangit sulat mo. Siguro kabatan ka siguro dira, no? Siya, kaya hindi ko mabasa. Party list din, hindi ko mabasa. Juan Carlos Atayde, District 1, Quezon City. Tapos, Edgar, Chato, District 1. Bohol. Aba, taga Bohol, taga Bujol na ito. Mga kababayan sa akong asawa. Maria Vanessa, Dumatab, 2nd District, Bohol. Ba, nagsama-sama pa mga Bohol, mga kawatan. Ay, kawatan, sorry. Kasi pangit sulat nyo, kaya sabi ko, kawatan, pag mapangit sulat eh. Ito pa sa 3rd District, Bohol din. Nagsunod-sunod sila. Sino siya? Mostri, Occipital, hindi ko mabasa. Sunod, number 121, Mark Enverga, 1st District, Quezon. Medyo maganda sulat, siguro hindi ko matanto. Number 122, Roberto Oy, Jr., 1st District, Zamboanga Norte. Mabasa, pero medyo kawatan din, pangit pagkasulat eh. Number 123, Alfelito M. Bascog, 1st District, Agusan del Sur. 124, Christian Odabia, 1st District, Misamis Oriental. Number 125, Lordan Suwan, Cagayan de Oro, 1st District. Number 126, ay, Yenjene. Nako, hindi ko mabasa, kawatan din ito siguro. Misamis Occidental, 2nd District. Tapos 127, Joselito, sa Sakdalan, 1st District, Cotabato. Tapos, Alberto Garcia, 2nd District, Batanes. Bataan. Tapos ito si Albert Garcia siguro, ito siguro yung transgender, no? Hindi ko malam kung ito siya. So si Pamicar Vargas, 5th District, Quezon City. Pangit naman. Bakit pa na yung mga congressman kawatan? Pangit magkasulat to. Jose Aquino, Juboy Aquino, Butuan City. Pangit din sulat, kawatan dito sa Juboy. Jose Aquino. Maganda sulat, hindi ito kawatan. Si Franz Castro. Iboto nito pagka-senador. Si Maria Jamira Katian Catherine Agaraw. Si Kat Agaraw. Sino ito? 4th District, Laguna. Naku, ano ba ito? Tatakbo pang gobernador ito? Pangit pa pagkasulat mo. Arlene Brusas. Maganda pagkasulat ni Arlene Brusas. Iboto nyo rin ito. Si Raul Manuel. Medyo maganda. Sumakumlaw dito sa UP Iloilo. Si Raul Manuel. Si Ana Victoria Veloso ng 135, 3rd District of Leyte. So, Charis Ann Hernandez, Lone District of Calamba. Ito po yung asawa ni Gobernador Hernandez. Tapos palitan sila. Si Gobernador Hernandez naman, ang tatakbong congressman. Tapos si Charis naman, tatakbong gobernador. What a political dynasty that you are continuing to grow. Jaime D. Cojuangco, 1st District, Tarlac. Giselle Victoria Yu, 2nd District, Zamboanga del Sur. Mimer M. Abason J, 2nd District, Sulu. Tapos Angelica, hindi mabasa. So, pasensya ka na. Kung hindi mabasa, ibig sabihin kawatan ka. Percival Sindanya, ang sulat yung sulat kawatan. Pasensya ka na. John Tracy Cagas, Davao del Sur. Medyo maganda sulat, hindi siguro kawatan to. Joseph Biolago, medyo patago ko sumulat. May tinatago ito.
Si Edwin L. Olivares, First District Parañaque. Marami ito kasi ang sulat niya medyo maganda pero may magaling na tumago siguro. Si Stella si Stella Ann Kimbo. Second District Marikina, tumatakbong pagka-mayor sa Marikina. Huwag niyo na iboto to. Akala ko summa cum laude graduate sa UPD Diliman ito. Hindi pala. Magtrabaho, hindi summa cum laude, magna pala. Ano yung magna? Base sa trabaho niya, magnanakaw. So, si Gaston Bunting, Parañaque rin ito. Medyo hindi mabasa siguro, kawatan din siguro si Gaston Bunting. Kalaban niya si Brian Yamsuan dyan sa Parañaque City. Ay, huwag niyo ba iboto si Brian Yamsuan? Ano yan? Bata ni Janet Napolis yan. Lahat ng pera ni Janet Napolis, malaking pera niya, ay ipatago kay Brian Yamsuan. Brian, balita ko lang yan ha. Pwede mo ipaliwanag. Mercado Alvarez, Negros Occidental. Sino ba ito? Hindi ko kilala. Pangit ng pagkasulat, hindi ko mabasa. Siguro magnanakaw din ito. Si Micaela Biswansing, First District Nueva Ecija. Maliit. Siguro maliit lang magnakaw ito kasi maliit ang sulat kamay. Ay, pasensya ka na. Eduardo Rama, Second District, Cebu City. Medyo maayos ang pagkasulat. Siguro baka walang ninakaw to. Si Peter John D. Calderon, 7th District, Cebu. Medyo disimulado kung sumulat, may tinatago ito. Lim Kai Ching, Jocelyn S, First District, Negros Occidental. Janice Salimbagon, 4th District, Ria Gulyas, First District, Cebu. Mga pangit sulat niyo, siguro dami na ninakaw nyo. Daphne Lagun, First District, Dimple Mastora. Ito rin, siguro marami din nanakaw si Dimple Mastora. Edsel Galios, Second District, Province, Cebu Province. Johnny Pimentel, medyo patagot ang sulat. Si Johnny, medyo ang sulat kamay niya, makikita mo sa kanyang mukha na parang disente yung dating. Pero simple lang, pero rock. So, Imari Wano Dizon, Mandawi City, ayun din. Edward Plaza, sa Second District, Agusan Sur. Sino pa to? Hindi ko mabasa. Christopherson, Second District, hindi ko mabasa. Panay. Second District, ano ba itong hindi ko mabasa yung pangalan ng probinsya. Jason Almonte, First District, Misamis Occidental. Tapos Mario Almarino, 5th District, Batangas. Mga pangit sulat nyo eh. Romeo Acop, pangit din sulat. Siguro marami nang ninakaw si Congressman Acop. So, pangit isa to, hindi mabasa talaga. Major Dalos, LD, First District, Mountain Province. Kit Flores. Si Flores, abogado ito, pero sabi ito siya. Hindi mabasa. Kawatan dito si Kit Flores. Hindi mabasa eh. So, si Marcelino Libanan. Isa to, kawatan dito kasi pangit na pagsulat. Party list ng 4-piece. Tapos sino po ito? Anak ko, hindi mabasa. Si Mark Go. Ang isa hindi ko mabasa, Baguio City. Tapos, sino to? Si Arnolfo, hindi mabasa. Taga saan ito? Hindi, Second District, Zambo City. Hindi ko maintindihan. Los B. Mercado. Si Mariate Abunda. Joseph Lara. Maria Teresa Collantes. Tapos si Arnan Ispanaligan. Tapos Filimon Espares. Tapos Lucille Nava, Gina Labad-Labad. Tapos Liode Odi Tariela. Tapos si Eleanor Jesus Madrid Romblon. Madrid ano ba ng pangalan Eleanor Jesus P. Madrona, Divina Gracio. Ang pangit ng sulat yung mga kawatan siguro kayo lahat. Sunod si Raul Angelo Bulangala, ito si Jill na bata pa. Si Ako Bukol Party List. Jerby Luistro, Babatangas, itong walang ayuda kung wala si speaker. Ito si Jerby Luistro. Si Jose Manuel F. Alga, Bukidnon ba? First District, District 1. So, MC Quarisma, ito, hindi may basa. Alan T. B. Hindi mabasa, mga kawatan ito. Oscar hindi mabasa rin. City Milan
hindi mabasa din. Si Jeffney Jeto, Hisay, hindi ko mabasa. Si Adrian Amatong, 2nd District, Zamboanga del Norte. Tapos, pangit yung pagkasulat nila. Sino ito? Si Melbar Primo. Siya? 2nd District. Hindi ko mabasa. Marlene Agabas sa Pangasinan. Si Linabel Villarica, 4th District, Bulacan. Eric Reyes Buhayin, 1st District, Batangas. So, sino pa? Jeff De Bercia, 4th District. Hindi ko mabasa. Maria Cynthia Chan, Lapu-Lapu, taga Cebu. Arnie Puentevilla, 1st District, Camasor. Tapos, si Medusa EDC. Tapos, LD Pasig, hindi ko mabasa. P apelido. Kano mag-anak ito yung Roniel P. Mark Cuangco, District 2, Pangasinan. Ferginel Biron, Ilonggo ni. Toto Biron, Toto Ferginel. Hindi mabasa sulat mo, pero siguro magna ka rin, magnanakaw. Samir Tan, 1st District, Sulu. Number 201, 202, Ana York, Bundok. Medyo maganda sumulat, wala siguro ninakaw ito. Tapos Jaime, hindi ko mabasa. Maraming ninakaw ito kasi hindi mabasa eh. Edwin L. Gardula. So Lolita Karen T. Javier, Michael Gorisito, George Bustos Patrol. Medyo marami itong tinago mga base sa panunulat ninyo Duke, 1st District, Cebu. Hindi ko maintindihan. 1st District, letter C. Creta, hindi ko maintindihan. Anula Tolentino, 8th District, Cavite. Tapos Jocelyn Tulfo. 2 Tulfo na, magnanay. AXIS Party List. Greg Gasatan, Bacolod. Roth Mariano. Hindi mabasa. So, Maria Alan Samantha Santos, 3rd District, Cotabato. Isa, Perinda Riba, hindi ko mabasa. Ang pinakahuling pumirma, si Martin Romualdez. So, yan po, ladies and gentlemen, ang mga pumirma, natandaan ba ninyo? Yan mga pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Natandaan nyo? Joke lang to sa akin Yung mga sa totoo lang, ang impression ko pag masama ang sulat mo, may hindi mabasa, kawatan ka. Ganun lang kasimple. Show me your handwriting and I will tell you whether you are a thief or not. So anyway, what happens next? Kay pinirma nila, pinadala nila sa Senate kay kanina, 5:30 natanggap. Pero tinanggap lamang ng Senado, na opisina ng Senado. Ang problema, akala ko nag-antay ako kanina na aksyonan ng Senado. Ang problema, ang Senado ay natapos ng sesyon, hindi malang inaksyonan. So ito pong pruweba natin kung hindi inaksyonan. Ang tanong ngayon, ano mangyari? Kasi hindi inaksyonan. Ito, tingnan nyo ang report sa Senado. Ito ngayon, nabigyan natin solusyon. Pag-aralan natin. Kasi wala naman sa Constitution nagsasabi kung ano mangyari pagkabigay ng title. Senate goes on break without tackling impeach bid versus BP Duterte. Basahin natin. Manila, Philippines. The Senate on Wednesday adjourns its session without tackling the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. The articles of impeachment were received by Senate Secretary Renato Bantug at 5:49 p.m. but it was not reported to the plenary before it adjourned shortly before 7 p.m. It should be Bantug who should report to the plenary about the articles of impeachment against Duterte, according to Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. The Senate Secretary should report it to the body if he receives it. Pimentel told reporters in Filipino when asked why the impeachment case was not raised in the plenary. So, hindi nila tinakal sa kanilang huling hearing nila. So, ang katwiran ni Coco, hindi binigay ng Secretary General nila na si Mr. Bantog. So, anyway, perhaps the announcement to the body that we're in receipt of an impeachment complaint should be done during the legislative plenary. Dapat sinabi. Pero wala ni isang senador ang nagsalita. Anong ibig sabihin yan? Mahiwaga ito. Bakit ang mga senador parang malamig
ang pagtanggap sa impeachment. Anong ibig sabihin nito? So Pimentel raised the possibility that the Senate could still act on the impeachment bid against Duterte even during the break. According to him, the Senate rules could still be waived if there is a 100% unanimity or consent or no one will object. What I am saying is very extraordinary situation. If no one will raise an issue or object or cite any violation of the rules, then it is valid, Pimentel said in a mix of English and Tagalog. The House of Representatives impeached Duterte with 215 of 306 members endorsing the verified complaint. Complainant cited the following grounds for impeachment. Ito mga ground nila, ito mga dahilan, ibig sabihin ng ground. Culpable, violation of the Constitution. Yan ay general statement lang yan. Ha? Hindi natin alam ang laman ng akusasyon na yan. Number 2, betrayal of public trust. Ganon din, general statement. Number 3, graft and corruption. Hindi natin alam po ano ang mga ginawa dyan sa binabase nila sa graft and corruption. Tapos next is other high crimes. The complaint mentioned Duterte's alleged assassination plot against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., his wife Liza Aranita Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ay sa ganitong akusasyon, wipe out kagad to. Walang senador na boboto rito. Bakit po? Threat ba yun? Sinabi ni Sara na may inutusan akong papatay sa inyo sakasakaling ako'y mamatay. Ang kondisyon niya, hindi yung kondisyon sa sabihin na ganitong kondisyon na tinitingnan ng batas ng Revised Penal Code. Papatayin kita kung hindi mo ko bigyan ng pera. So, ibig sabihin, pag magbigay ng pera, hold up, parang ganun. Papatayin kita kung hindi mo gagawin ito. Okay? Ang ibig sabihin, ang hinihingi ay positive action. Kailangan mirong gagawin ang tinatakot para matawag mo na threat. Ihambing natin ngayon sa ginawa ni Sara. Kayo, Bong Revilla, pag pinatay nyo ako, mirong papatay sa inyo. Ano yan? Ang condition, pag pinatay si Sara. This time, ang discretion o ang choice sa pagsagawa ay nasa kamay ng tinatakot. Yung unang example natin, ang choice nasa kamay din ng tinatakot, pero ang nananakot ay papatayin kita kapag hindi mo ako binigyan ng pera. Pero hold up yun eh. Robbery na yung ganun. Or kung halimbawa, papatayin kita kung hindi mo pinirmahan yung aking appointment bilang secretary. Diyan natin dalhin para walang robbery. Ano yan? Ibig sabihin, threat din yan. Threat din yan. Kasi ang condition, ito paggagawa ng, kung hindi nagawa, patayin niya talaga. Di ba? Tapos ito naman, kung gagawin. Sa kabila naman kay Sara, ang threat niya, kung gagawin nyo, ay ipapatay kayo. Pero, ito naman sa unang sample, bigyan mo ko ng pera kung hindi papatayin kita. Ibig sabihin, kung hindi gagawa, si Bongbong ay patayin siya. Pag hindi gagawa, papatayin. Pero yung kabila, pag hindi siya gagawa magpapatay kay Sara, hindi siya papatayin. So, baliktad. Ibig sabihin, walang threat. Okay? That's all, the simple as that. Aywan ko lang, bakit maraming mga abogado dyan? Akala ko magagaling kayo. Alam nyo naman na kapag duda, kapag doubt, hindi papasok na krimen yan because all doubts are resolved in favor of the accused. You must know that from the very beginning. Kaya wala pong threat doon. Okay? Number 2, na-charge daw, her alleged misuse and malversation of confidential funds allotted to the Office of the Vice President and Department of Education. Itong sinasabi ko na dapat ganito ang pagkaso. Hindi yung unang paggawa. So, maayos pagkagawa na ninakaw. Ang pinalabas lamang na dahilan, naging ebidensya lamang yung mga mirigris piatos, pamamaraan. Hindi yung mirigris piatos ang gawin mong kaso, kundi ito yung pagbubulsa. Okay? Tingnan natin. Next is alleged failure to disclose all her properties in her statement of assets and net worth. So kung ganun, ang depensa ni Sara dito, bakit yung kuhanapan yan? Bakit? Na kayo, hindi ba kayo hinanapan? Siguro magpalabas tayo lahat ng salin natin. Naalala ko yung salin na yun na kinakaso laban kay Corona. Tapos nag-speech si Miriam Santiago Defensor. Ang si Santiago Defensor naman, kasama si Bongbong Marcos, kasama si Joker Arroyo, inakwit nila si
Chief Justice Corona. Ang kaso ni Chief Justice Corona, salin. So, bakit naman inakwit ni Defensor Santiago? Ang sabi niya, alam mo nyo, ang pinaliwanag niya, yung salin-salin na yan, bakit tayo buboto? I-convict natin ito. Tayo naman may mga salin din. Yun ang puntos niya. Di ba? So, before you can vote one as guilty, you must show that you are innocent. Yun ang consistent yan sa sinabi ng Panginoon, those who are innocent must cast the first stone. Kung sino ang inosente, siyang unang babato. Yan. Pero dito, sino bang inosente? Lahat naman yan nagtatago ng salin. Ano tanong ngayon yan? Tingnan natin, maganda yan. Maganda. Maganda sa lahat ng Pilipino ito. Magiging silbing aral ito sa lahat. Maganda ito. Kasi, on the other hand, magigilty si Sara kung mapatunayan natin. At isa pa, magiging sikat si Sara kapag hindi mapatunayan. Ngayon ang tanong. Unang tanong lang, bago tayo pumunta dyan, ang tanong natin una, sigurado naman ba na magkakaroon ng paglilitis o trial? Sagot, medyo malabo eh. Pasensya na kayo, medyo malabo. Bakit po? Kasi po, dapat pagbigay ng House of Representatives kanina, dapat inaksyonan na ng Senate of the Philippines. At dahil hindi inaksyonan ng Senate of the Philippines, kailan pa nila aksyonan ito? Sa June 2 pa. Kailan ang June 2 mula ngayon? Pagtapos eleksyon. So, ibig sabihin, may natalo na sa mga Senado na kandidato pagdating ng June 2. Kasi May 12 ang eleksyon eh. So, halimbawa, nanalo. Ibig sabihin, sa ngayon, ang eleksyon, yung mga incumbent na mga senador ngayon ay hindi makakaboto. Bakit? Pagtapos niya ng hindi makaboto kung guilty o hindi. Kasi pag June 2, alam na kung sino papalitan, alam na kung sino papalit ng mga senador. Sigurado yung incumbent na senator na hindi nanalo at aalis ay magpaparaya yan. Hindi na ako sasali dyan. Ang sasali dyan dapat yung bagong nanalo ng mga senador. Ganun po mangyari. So, kailan pa mag-take oath ang bagong senador? July 1, 2025. So, kung mag-take oath sa July 1, ibig sabihin, ang impeachment na yan ay titingnan pa ng second ng mga nanalo sa May 12, 2025. Pagkatapos ng ganun, ibig sabihin, doon pa lang maumpisan galaw ang takbo ng Senate ng impeachment na procedure. Ilang buwan na dumaan? February, March, April, May, June, May, o 4 na buwan ang dadaan na walang mangyayari sa impeachment. So paano 'yun? Ang sabi ni Coco Pimentel, pwede rin daw 'yan kung mag-agree ang lahat ng mga senador. Well, sino bang mga senador ang mag-agree diyan? Unang-una, marami sa mga senador diyan ay tumatakbo sa ngayon. Magbibigay ba sila ng oras sa impeachment na gusto nila umikot sa buong bansa para mangampanya? Pangalawa, yung mga congressmen na involved sa paglilitis, sa tingin mo ba, hindi nila gugustuhin mangampanya? O kagaya yan, matatalo talaga si Jeremy Luister, sigurado ko matatalo yun sa kanilang distrito. Tatalunin siya nung dating congressman na tinalo niya rin, si Congressman Abu. Bakit? Panay ayuda na. Matalino sana. Ayuda naman. Siyempre, mas gusto ni Jeremy Luister na isa naman siya sa abogado na tatayo para lilitisin si Sara. Pero ang problema, gusto mo ba maglilitis ka o mangampanya ka? Yan ang kasunod na problema natin. So, paano natin ito solusyonan? So, let's wait until the election is over as to what would happen with this impeachment case. Okay? Ganun po mangyari unless and until na babaguhin ng mga Senado at willing sila mag-sacrifice. Hindi na sila mangangampanya at maglilitis sila. At yung mga nakatukoy na magiging fiscal o prosecutor sa kaso
ni Sara Duterte na sila ni Romeo Acop, Jervin Luistro, si si sino ito? Si Jill Mongalon, si Attorney Acharon, sino pa? Yung mga ibang abogado, si Kate Flores, marami mga abogado dyan. Si Marcelino Libanan, ata, abogado yan. Hindi ko alam kung abogado si Marcelino Libanan. O, kasama si Rufus Rodriguez, bakit hindi sinama si Rufus Rodriguez? Magiging isang abogado laban kay Sara. Well, yan po ang senaryo makikita natin. Nagtapos na po ang sesyon ng Kongreso kanina. Pag sinabi ko nagtapos, ay adjourn na sila. Adjourn, hindi, o recess na sa recess. Adjourn until June 2. Ganon din ang Senado. So, ibig sabihin, walang mangyari sa kaso na impeachment hanggang June 2. Walang takbuhan ng kaso. So, magiging issue ba ito sa election, itong impeachment? The fact na walang mangyari? Sagot, issue number 1 po yan. Bakit po? Ito, nang binasa ko lahat ng pangalan na bumoto, sigurado po ako na nagdidelikado ito kung Iglesia ni Cristo ang pag-uusapan. Nagrally na ang Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng impeachment and yet tinuloy nila. That is an insult to the cry of Iglesia ni Cristo as a whole. Ganun po yun. So ngayon, okay lang kung kaya mong manalo na walang buto ng Iglesia, walang problema. Kagaya kay Leila de Lima, nanalo siya ng pagkasenado na walang buto ng Iglesia ni Cristo. Kung kaya niyo, masurvive kayo. So ngayon, ilan kaya sa pumirma na yun ang mananalo pa sa gayong eleksyon? Dapat na nakalista na sila sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko minamaliit yung lakas ng Iglesia ni Cristo. Pero kinakabahan ka dyan. Kasi solid vote yan eh. So nevertheless, yun lang naman ang problema dyan. May isa pang problema. Siyempre, mangangampanya ito mga Duterte. Kailangan nila ngayon mangangampanya todo-todo na kung sino ang mga senador na ikampanya nila na magbubuto pabor para kay Sara Duterte. So sino? Ibig sabihin, kahit kakampi ni Bongbong Marcos sa ticket niya, ikakampanya nila yan. So para makasiguro kayo na neutral ang bubuto ng mga magja-judge ng mga senador, huwag kayo bumoto ng mga senador ni BBM. Huwag kayo bumoto ng mga senador na inendorso ni Duterte. Bumoto kayo ng mga opposition lahat. Mamili na kayo. Number 1 ko iniendorso si Franz Castro. Number 2 si Heidi Yorak. Number 3 si Attorney Luke Espiritu. Kita ko yan. Iyon lang tatlo muna sabihin ko. At least nakasiguro kayo ng boto nyo dyan. Sa ngayon pala, nakita na kasi nilang ebidensya. Although, fair naman sila, pero pagkatapos ng araw at malilitis na, parang nakukonfirman lang yan na talagang guilty si Sara sa base sa ebidensya. Okay? So ngayon, kayo, kung puro kayo, baka didiis talaga kayo, hindi ko kayo makumbinse, well, the best that a DDS loyalist can do is to vote for all Duterte candidates. Kasi kailangan nila, naging importante ngayon ang eleksyon ng pagkasenador, Kasi bakit? Kung sino mananalo, siya, iyan po ang magsasabi. Kung panalo ang 16, ilan ba ngayon? 12 ngayon senador matitira. So, kailangan sa 12, alamin muna natin sa 12 kung sino makasara at sinong hindi. O sa 12, si Chis Escudero na iwan. Si Jingo Estrada na iwan. Si GB Ercito na iwan. Si Robin Padilla na iwan. Sino pang naiwan dyan? Si Mark Villar na iwan. So, 5 na yan. Sino pa bang senador na maiwan? So, yung mga iwan, sa nakikita si Robin Padilla, for Sara talaga yan.
Nag-isip ako na yung Villar kasi talagang Duterte yan, magbubuto Sara yan. So, dalawa na sila. So, ang tinitingnan ko na maiwan isa si Chis Escudero, balimbing yan. Hindi natin masabi yan. So, ang isa pa, sino pang ibang kwan? 12 senators of the Philippines. Itatype ko lang ha, who are not seeking re-election for May 12, 2025 election. Ito, may listahan tayo ngayon. Sino kaya dito? Si Suberi, maiwan. Malamang Duterte to. Si Chis, maiwan. Pero malamang ano to, kontra Sara to. So, ang maiwan, si Grispo, wala na. Saningara, wala na. Sino pa ba iba? Lista dito, walang pangalan. Hinanap kong pangalan, listahan ng mga senador. Sino pa ba ibang senador? Isulat ko lang present senators. Present senators. Ito, senators. Yung hindi natatakbo, si Chis maiwan. Si Jinggoy. Ano kayo tingin nyo kay Jinggoy? Tingin ko si Jinggoy, balimbing ito, hindi natin masahan yan. Si Tolentino tatakbo. So, number 3, tatakbo din si Coco Pimentel. Tatakbo rin si Maria Lourdes Nancy Binay. Ito maiwan si Alan Peter Cayetano, saradong Sara yan. Tapos, Cayetano Pia kahit tatakbo yan. Tapos si Bong Bato Revilla, baka matalo pa ito. So, JBRC ito, tatakbo yan. So, ibig sabihin, hindi pa natin masabi, mukhang pwedeng maging maka-Duterte yan. So, Swin Gatchalian, Duterte, so 2 na, 5 na. So, ito si Bongo, parang mananalo ito. So, maging 6 niya kakampi. Si Risa Ontiveros, guilty to. So, hindi niya maging kakampi. So, Lito Lapid, hindi natin alam, nakabitin-bitin niya kung manalo o matalo kasi dahil sa mababa ang survey. Si Loren Legarda, hindi ko alam kung butterfly ito. So, malamang bubuto ng kontra kay Sara to. So, Ivy Marcos, malamang manalo to. Pero kung manalo ito, sigurado Sara buto nito. Tapos Robin Hood Padilla, 6 na buto na. Si Grace po ay hindi natatakbo ulit. Si Bong Revilla, baka matalo pa to. Si Rapi Tulfo ay kukontra kay Sara to. Si Joey Belriva ay malamang buboto kay Sara yan. Tapos si Cynthia Villar ay lalabas na, hindi na buboto. Si Mark Villar, malamang buboto kay Sara yan. Si Zuberi kay Sara. Ba? So, kailangan ang lahat ng mga 12 na mananalo sa 2025 election, dapat po ay maipanalo ni Bongbong para ma-convict si Sara. Ganun pong sitwasyon. So, ilang buto ba ang kailangan para ma-convict si Sara? Ang kailangan buto po ay 2/3. Ano ang 2/3? Pagkwenta niyan, kung magaling kayo sa math, simple lang. Hatiin mo sa 3 ang 24 kasi 24 ang senador. So, divide by 3, 8. So, 8. So, 16. So, kailangan 16 votes para convicted si Sara. Makukuha kaya ang 8? Ang 16? So, kailangan makuha na manalo si Bongbong Marcos, lahat ng 12 senador ay makuha niya. That should be done. So, 12 para 6 na lang sa mga present senators ang kanyang kukunin. O 4 para maging 16. Kaya ba niya 12? Naku, hindi po. Kasi si Bongo halos sigurado manalo eh. Yan ang problema natin. Tapos,
Ang papasok na hindi sa grupo nila, si Willie Rebillame, pangalawa na. Yung isa papasok, si Bentol po, ay malamang bubuto laban kay Sara yan. Siyempre, kakampihan niya si kapatid niya, si Rapi, tatakbong pagka-presidente sa 2028. Andiyan pa si Erwin. O so ano pa, sino lang ang kan pa? Yung mananalo na, sa tingin mo ay mananalo na kaninong buboto. So, ito klaro, si Amy, buboto kay Sara yan. So, tatlo. So, sa 12 na mananalo sa 2025 ay malamang ang may tatlong buto na dyan si Sara. Kung may tatlong buto siya dyan, 5 na lang ang kunin niya. Sino ang 5 sa kasalukuyan? So, una si Robin Padilla. Number 2, makukuha niya si Soberi. Number 3, makukuha niya si Joel Villanueva. Number 4, makukuha niya si Win Gatchalian. Number 5, Alan Peter Cayetano. Mas malungkot sa ano. Maganda, fair chance pa rin. Malay mo, may magagawa ang magic na pera. At saka, ang isa pang nakita ko dito na sitwasyon, magiging siyempre matalino rin mga abogado ni Sara. Pero siyempre mas matalino ako sa kanila. Pero anyway, sapat na rin ang talino nila para mag-argumento. Alam mo unang argumento nila? Narinig ko ng argumento nila. Fake, hindi po matatanggap ang pirma ng mga congressman. Bakit po? Kasi po, sila ay binigyan ng akap bawat isa, ng AX bawat isa. Nako, bribery. Kung mapatunayan ang bribery, malaking bagay yan. Kung hindi man mapwersa ng abogado ni Sara ang bribery na tatanggapin para i-dismiss ang kaso, magagamit yun na basihan para sa pagbuto naman ng mga senador kung guilty o hindi. Kung mapatunayan na may binigay na pera, matatalo sila ni Romualdez, matatalo sila ni Bongbong. Sa tingin mo ba mapatunayan? Sa tingin ko, madaling patunayan. Bakit po? Marami pang pera itong mga Duterte. Bigyan lang nila ng pera yung mga congressman na nakatanggap kahit 20 o 50 sa kanila. Bigyan nila 5 milyon yan. Sa salita na yan, opo, pumirma kami kasi nakatanggap kami ng pera. Ayun, tapos ang kaso. Tandaan nyo, maraming tinago mga Duterte. Si Digong Duterte lang, 6 na taon naging presidente. Anong ibig sabihin po niyan? Kada taon po, 4 billion po ang kanyang tinatawag na confidential fund bilang presidente. Ang nagasto lamang niya dyan, mabuti na may 1 billion. So may natitira 3 billion. So 6 na taon, times 3, 18 billion ang nakatabi niyan. Ginawa pang investment yan sa mga kayamanan ni Kibuloy. Inipon yan sa kayamanan ng simbahan para hindi halata. Kasi pag simbahan na nagdedeposito, hindi na saklaw ng amlak at hindi mabibisto kung saan nanggaling ang pera. Kasing simbahan, ginagawa ng mga pastor yan na sindikato. Kinakausap ang mga mayayaman na alam niya ng mga kurakot na mayaman, sabihin niya, congressman, purihin kasawa sana ng Panginoon na mabuhay ka pa ng mahabang panahon. At ito, may bulong lang ako sa iyo, congressman. At kung gustuhin mo, atin-atin na lang ito. O ano yan? Congressman, alam ko magnanakaw ka eh. Marami ka nang ninakaw eh. Kaya kung marami ka ninakaw, hindi mo naman madeposito sa bangko yan eh. Ha? Ganun ba? Oo. So kaya ka bumibili ng Bolt. O ano ngayon, pastor? Anong gamitin mo, pastor? Ganito yan. Sinabi ni Pastor Kibuloy kay Digong, ang pera mo, ilagay ko sa pangalan ng simbahan. Sabihin ko lang dinonate sa simbahan. So kung gano'n, wala na maghabol. Kasi simbahan na pera. Kaya nakabili ng jet si Kibuloy. Nakabili na kung dami-daming mga lupa. Ganun pong sikreto ng mga nasa simbahan. Hindi ko nalalahatin. Alam niyo na kung ibig sabihin, tingnan nyo lang kung sinong simbahan na yumayaman, yan po sila ang gumagawa ng ganong kasalanan. Kaya, kung sino man ang nagsasabi na inosente kayo, laban kay Sara, kayo ang unang bumato. Ayan. Tingnan natin. Masaya ito, masaya. So, abangan natin. Ha? Okay?
So, magandang hapon po sa lahat. Si Ben Katanyag, nakuha pa rin sila sa pera. Yun nga, ang masaklap walang totoong katarungan sa Pilipinas kasi lahat, kahit saan sila boto, pabor o kontra kay Sara, pera-pera po lahat ng labanan. At walang aamin. Ganun lang po kasimple. Nicolay Roscop, attorney, ganyan din nangyari kay Justice Corona. Oh, tama, ganun din. Naniwala po ako dyan. Mr. D, Doc, baka fake news yan, boss. Hindi naman to fake news. Analysis yan. Paano ba naging fake news ang analysis? Pag opinion, hindi po yung fake news. Opinion ngayon Sabi ko, analysis lang yun Kanina, biro-biro ko lang yun. Base sa kung masama ang sulat, kawatan. Pero kung maganda ang sulat, ay maganda magnakaw. Ano lang yun, biro-biro lang yun. Melenduro, Cabo, Reyes, PDP line-up, may solidong boto mula sa INC tsaka KOJC. Naku, kailangan do or die ngayon ang mga grupo ni Digong. Kailangan manalo sila para hindi makonvict si Sara. Cesar Irarte, no to traitors, pro-China candidates. Lex Olin, magandang gabi, Dr. Engineer Toto. Cesar Irarte, Ben Katanyag, makuha pa rin yan sa pera Toto. Music lover, Leo Nelson Villarit, malamang pera na naman ang gagamitin nila. Happy Arante, Jappy Arante Peñalosa, watching from Kiyot, mayong gabi diha sa Cebu. Sunny day, madali naman kasi mauto ang mga didishit music day. Si Irich daw, number 1. Wow! Number 1, nabubuto kay Sara o bubuto kontra kay Sara. 50 aim, baka wala na makapasok. Music lover, akala ng mga DDS kakampi nila si Sir Toto. Susan Calis, makukuha ni BP Sara. Susan Calis, at least, natuwa naman kami ni Kainso kasi yung efforts namin ay nagbunga na nayanig ang mga congressmen at bahala na kung pinera-perahan sila, hindi. Basta importante na tuloy ang impeachment. Ang impeachment, hindi naman dapat ikakasakit ng loob ng mga DDS or ikakatutuwa ng mga BBM. Bakit po? Dalawa naman ang pwedeng patunguhan yan Pwedeng manalo si Sara, pwedeng matalo si Sara. Ibig sabihin, nagbibigay din yan ng isang pagkakataon kay Sara na malaking pagkakataon para maipakita na siya ay hindi guilty. Dalawang bagay pa rin pwede mangyari dyan. 3 tulpo pala. 3 boto yung tulpo. Nako, maraming liligaw ngayon sa mga tulpo. Romel Bingson, naimbag Rabi, Doktor. Joseph Apdon, yes, both. Franz Castro, another opposition candidates. Lady D, Duterte Slate, both straight. Susan Coles, Sarayan. ATC Jr., Emerito Jonila Rioja, Susan Calis, music lover. Luceno Gonzales, ang INC, kung sino malakas na kandidato, yun ang dadalhin. Joven Mahinom de la Torre, Carl Esther Salcedo, Lady D, what? Franz Castro, in-endorse niyo, sir? Yes po, hindi po ako sira ulo. Maayos po na tao si Franz Castro. Tonyo Hubahib, Duterte, 12 senator candidates po. Lahat po yung mga kandidato ni BBM tsaka kandidato ni Duterte. Mind you, to tell you the truth, puro kurakot yan. Mga kurap yan. Mind you, maniwala kayo sa akin, mga kurap yan. Iboto ni si Franz Castro, si Heidi Mendoza, yun, masigurado yun. Si Atty. Lyok, para si Atty. Sani Matula, yun, kapwa ko MSU1. Charleski Salcedo, Presperis, Noto Kilay, Never, Pimentel, tapos Elvira Ison, mananalo ang mga pumirma sa impeachment, no vote for Duterte Senator dito sa Luzon. January 7, re-elect lahat ng pumirma sa impeach Sara. Huwag nyo din iboto nakakadbudots. Ang ganda nito. Emilio Richard de la Cruz, Detuali Haidar Hanok, ipatawag sa Congress ng DDS vlogger, matanda, kamukha ni Abante Itsura sa korte kahapon, nag-middle finger sa interview. Ganoon ba? Hindi ko kilala yun. Hindi ko nakita yun. Pasensya na. Almig, sorry, Torde, wala sa list ang mga sinasabi mo. I vote Duterte line up. Okay? So, okay lang yan. Kung ano minyo, pero sa akin, ang pakiusap ko lang, pag bumuto kayo, dalawa lang pamantayan. Regardless of Sara impeachment. Kailangan katapatan. Number 2, kakayahan. Kailangan sa katapatan, tingnan nyo, suriin yung kanilang mga nakaraan. Kung minsan inakusahan, huwag nyo na ibuto yan. Kagaya kay Erwin, maraming kaso. Kagaya kay Bentolpo, maraming kaso. Tapos kung kakayahan, wala namang kakayahan mga yan
kung paano gumawa, makipag-argumento sa mga punto ng batas. Dapat nakaintindi na malalim sa batas. So, recto acebo, kahit matalo raw ang mga congressmen, basta may pabaon naman daw. Yun nga, may pabaon nga. Pabaon ibig sabihin, tapos ka na. Maria Luisa Plana, hi, ha? Franz Castro, Rowena TV, hindi ko iboto kahit maganda sumulat. Sonny D, hi mga didisit. Manero Baraguer, Goat BP, andito lang kami. Tapos music lover, itutuloy ang impeachment pagkatapos ng election. Tapos ng election, sigurado yan. Wala nang panahon eh. Nagsara na nga kongreso eh. Tapos ng Senate ngayon. Tapos na, wala na. Hindi na pwede mabuksan. Wala na po talaga. So ang impeachment mga na pag-usapan sa June 2 na. Tapos ng election. Di duda ako na magkaroon pa ng malaking people power, very old news na ang rally ngayon. O nga, Mr. D, opinion ko lang boss. Dok, malabo may impeach si BP Sara pag ang Senado lamang sa boto si BP Sara. So, Rowena TV, D, Boss Tolentino Ramirez, Presperes, D, Rowena TV, ATC Junior, ang Jennifer Motya at Rowena TV. At hanggang niya lang, masyado natin magabi, magandang gabi po. Sara Duterte!